araw ay nagkayayaan ng tropa na mamundok, hindi para sumapi sa mga rebelde, kundi mag-relax kasama ang aming mga bebe. Sana all. Kaya naman maaga kami biyumahe. At heto, nagkita-kita na nga kami. Isang train ride lang naman papunta sa lugar na aming pupuntahan. At fast forward, nakababa na nga kami ng station. At mula rito ay sasakay pa kami ng bus para marating namin ang destination. Almost 30 minutes nga din ang biyahe sa bus. At heto nga, naakyatan namin ng itaas. At excited na nga din ng mga bagets. Naguunahan pa silang pumunta dun sa kuhaan ng picture. Habang ako naman ay ninanamnam ang ganda ng nature. Panalo naman kasi talaga. Ang ganda ng view, nakaka-relax ng mata. At may tulay pa nga. Parang kagaya lang nung napapanood mo sa mga teleserye at drama. At kumuha na nga kami ng cart para bitbitin ang aming mga gamit. Hindi rin kasi ganun kalapit. Medyo malayo pa nga ang lalakarin para marating yung pepwestuhan namin. Pero dahil sa ganda nga ng view ng paligid ay pwede na rin. Ang sarap ng may ka-holding hands while walking. Asan na nga ba si Commander? Mukhang nagbago na naman ang weather. O siya, hintayin na lang nating makarecover. At sa kalagitnaan ng lakad ay nakita na namin yung kabuuan ng tulay. Ang ganda pala nito. Pwedeng spot para sa first date nyo ng jowa mo. At nakita na rin namin ang ilog kung saan kami magtatampisaw. Mukhang masarap magbabad sa gitna ng init ng araw. Pero hindi lang pala all about nature ang makikita mo dito. Dahil meron din mga lugar kung saan pwedeng mag-enjoy ang mga bata. Kahanga-hanga din talaga ang konsepto ng mga Hapon. Dahil yung bundok na kagaya nito ay ginawang pang recreation. Nice. At nagpatuloy nga lang kami sa paglalakad. Mabuti na nga lang at pababa, hindi nakakahagard. At meron din pala ditong baseball at soccer field. Talagang kinumpleto nila, nakakabilib. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. O diba, naalala mo pa? Ano nga bang commercial yan? Apir-apir para sa mga naabutan pa yan. At finally nga ay narating na namin ang lugar kung saan kami pepwesto. At dito pa nga sa ilalim ng tulay mismo. Ang ganda nga ng buong paligid dito. Kahit saan ka lumingon ay purong kalikasan ng makikita mo. At heto pa lang entrance papunta sa river. Wait lang, explore ka namin later. At konting lakad na nga lang at mararating na namin ang lugar kung saan kami tatambay. At dito nga yan sa cottage na nasa ilalim ng tulay. Tapos nasa tabi din siya ng ilog. At sumunod nga itinayo ko na ang tent na gagamitin ng mga bata. Para dito sila tatambay kapag nagsawa na sila sa paglalaro. Pwede din namang tumambay ang mga matatanda kung gusto nilang maglaro. Ay, huwag na pala. Baka may mabuo. At after nga maitayo ng tent ay pumunta na ako sa cottage. Nagsimula na nga mag-enjoy ang mga bata at sinimula na rin ang kainan. Habang busy naman sa pag-iihaw ang tropa nating si Balong. Nice. Si Boy Kalma at si Boy Kulit naman ay tamang chill lang. Bumibelo lang siguro para sa mga susunod na kakulitan. Nakatambay nga lang sa tent si Boy Kulit. Akala mo naman ang bait-bait. At nagsimula na nga ang mga bulilit sa kanilang pangungulit. Talagang ine-enjoy nila ang moment kahit na mainit. Patuloy lang sila sa paglalaro ng water gun habang ang ibang tropa naman ay nasa ihawan. At hindi ko nga akalain na may eksena pala akong panonoorin. Heto at saksihan natin kung gaano ka-sweet ang mga tropa natin. Wow naman! Wow! Sana all. O diba? Sang ka pa? At hindi pa nga dyan natapos ang eksena dahil bumawi din ang ating tropa. Dalawang beses na yan! Kaya naman bago pa tayo mainggit ay daanin na lang natin sa pagkain. Heto na pala si Commander, may isang kinakain. At ice cream naman para sa aking mga mini bossing. At after nga niyan ay oras na para magtampisaw. Ingat-ingat nga lang sa paghakbang dahil madulas ang dadaanan. At ayan nga si Boy Kalma medyo kinakabahan pa. Samantalang si Boy Kulit naman ay ready ng umarya. Excited siya at walang kakaba-kaba. Kaya naman ilang sandali pa nga ay lumusong na sila. Kasama ang kanyang mga tropa ay naglangoy-langoy sila. At nakabantay nga lang dyan si Commander para kung may mangyari man if ever. At nagsimula na nga ang kasiyahan nila. Ayan nga ang mga makukulit, nagbabasaan na. Talagang ine-enjoy nila ang bawat moment nila sa ilog. At pagkatapos nga niyan ay dito naman sa palaruan sila nagpunta. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero para siyang isang malaking bilog at pwede ka magpatalbog-talbog. At wala ngang tigil ang mga bata sa kakatalon. Parang hindi pa nauubos ang energy nila sa maghapon. Pero nung magsawa na ay dito naman sa kabilang palaruan nagpunta si Boy Kalma. Ganyan talaga kapag bata pa, mabilis magsawa. Kaya huwag kang magmamahal ng mas bata. Kung ayaw mong pagsawaan at iwan na lang basta. O huwag ka munang magalit dahil hindi naman lahat ay ganyan ang habit. Opinion ko lang yun kaya ako nabanggit. At heto nga lumipat na kami ng pwesto. May oras lang kasi ang pag-i-stay dun sa may ihawan. Yun lang naman kasi yung kailangan bayaran. The rest ng lugar na pwede mong tambayan ay libre naman. At dito na nga tinuloy ang inuman ng mga partner. Hindi naman kasi umiinom kaya hindi kasama si Commander. Papitik-pitik lang siya ng pulutan hanggang sa maubos. At ayan nga sila mukhang nakakarami na. Pero umaaura pa rin ang kanilang mga ganda.
At after nga niyan ay uwian na. Hindi na pwede pang magstay dahil magagabi na. Kaya naman nag-pack up na ang buong tropa. Siguradong nakakapagod kasi paakyat naman kami ngayon. Nauna na nga sa itaas na balong. Binibidyohan na ata kami habang umaahon. At marami pa nga kaming hindi pa napuntahan dito. Kaya siguradong babalikan namin to. Nasulit na rin naman ng isang araw. Mukhang nag-enjoy naman ang lahat gaya ni Madam. Camera shy nga lang, ayaw ipakita ang kagandahan. At dito na nga pansamantalang matatapos ang kasiyahan. Otskar sama Deshta sa buong tropa. At pagkatapos nga nito ay sasakay na kami ng bus pabalik ng train station. At dito ko na nga din tatapusin ang aking vlog. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Paki-like and share na lang kung nagustuhan mo. Maraming salamat sa suporta mga idol. Till next time, sayonara.